Nakakaiyak, nakakakilig, Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, magandang araw sa inyo, Popoy at Bea. At syempre, binabati ko rin ang mga kapwa ko avid listeners ng inyong programa. Honestly, fan ako ng morning program ng MOR noong nasa radyo pa lamang kayo. I'm an early bird kasi at habang nasa biyahe nga ako ay MOR ang nasa radyo ko. Hanggang sa eventually ay nainganyo na rin ako na makinig sa Dear MOR. Sa drama. Dahil na rin sa mama ko na sobrang addict naman sa inyo. My name is Francis Popoy at Bea at isa akong architect. Sa totoo lang, never ko na-imagine ang sarili ko na magkikwento sa publiko about my life. Pero tama nga si mama ko. It's going to be a one-of-a-kind experience. Popoy at Bea, my story is not just my story. May iba pang taong involved. This is going to be a complicated ride. And I hope hindi bumitaw ang mga listeners ninyo. Umpisahan natin with a beautiful woman named Loisa. Si Loisa ay isang maputi, mahaba at naturally wavy ang buhok. She's soft-spoken but a go-getter. Malambing si Loisa pero kapag kakailangan ay nagiging firm at confident ang pananalita niya. She's a career woman in the corporate world. At the same time, meron din siyang online business na mga damit at mga pabango. In short, Loisa is a very busy woman. Swerte na lang na nagawa pa rin niyang magsingit ng love life sa very busy schedule niya. Nagawa pa rin niya akong mapagbigyan. Kahit pa paano kasi, Popoy at Bea, parehas naman kami ni Loisa na hardworking. But compared to her, I prioritize life more than work. I see to it na I enjoy the money I earn. Si Loisa, medyo hindi. Parang kada goal na nare-reach niya, palaging may kasunod dapat agad. Palaging pataas ng pataas. Sa totoo lang, dumating pa nga sa point na I was not sure if what she's doing is healthy or not. Hello, sir? Yes, sir. Nasend ko na sa email yung quotation for the 3-story building. Madali lang siya, sir. Pwede natin gamitin yung same supplier sa last project natin. Mataas naman yung kalidad ng materyales nila. Yes, sir. Nakipag-coordinate na rin po ako sa engineer natin, sir. Okay po, sir. Thank you po. Happy weekend, sir. Bye. Yes! Natapos din sa wakas. Oras na para magpahinga. Love! Love! Oh, bakit? Tapos ka na sa ginawa mo? Hindi pa. Hindi pa? Pa yun? Tagal naman nun. Nauna pa ako? Tahan ko nga. Hey boy! Tama na yan. Anong oras na oh? 6:00 na. Biyernes ngayon, dapat tapos ka na sa mga ginawa mo. Kala ko nag-half day ka para makapunta dito sa bahay ko tapos trabaho lang din pala gagawin mo. Ano ba yan? Uy! Love, hindi naman kasi to trabaho. This is business. Kailangan kong i-audit yung mga finances ko, pati yung supplies ko. Hindi ko pa nga na-check ng maigi. Baka mamaya nalulugi na pala ng hindi ko namamalayan. Ganyan ka naman eh. Pupunta ka dito pero hindi naman ako inaatupag mo. Ayan ka na naman ha. Hindi naman parating ganun. Ay teka, saan nga ulit tong resibong to?
Okay, for the month of March. At saka, dumating ako dito, niyaya kitang manood ng movie. Kaso ang sabi mo, tatapusin mo lang yung proposal mo sa client. O anong gagawin ko? Alam nga namang tumunganga na lang ako, di ba? Love, paabot nga yung folder na yon. Ito? Yung green. Ito? Yan, oo. Oh. Thank you. Ito na nga tapos na ako sa work. Libreng-libre na ako. Pwede mo nang iwan yan. Mag-stop ka na. Stop na. Sarado mo na yung laptop mo. Ay nako, hindi pwede. Teka. On the roll na ako sa auditing eh. Baka pag mamaya ako pa tinuloy to, mawala na ako sa train of thought ko. Or worse, baka tama rin na ako. Anong gagawin natin? Antayin kita. Wala ka namang choice, love eh. Dali na, upo ka na dyan sa sofa. Manood ka na muna o kaya maglaro ka, okay? Give me an hour and I'm yours. Okay? Fine. Love you. Okay. Bilisan mo dyan na, isang oras lang. Promise. Uy, love, huwag ka nang magalit. Hindi naman magandang ihahatid mo ako sa bahay tapos ganito tayo. Sino pong may kasalanan? Sige nga. Love naman eh. Hindi ko naman kasi ine-expect na... Sabi mo 1 hour. 1 hour, Loisa. Pero inaabot ka na ng alas 10 dyan. Nagpa-emergency meeting pa kasi yung boss ko. I know, right? Emergency meeting kahit sa labas na ng working hours. Kaya nga emergency, di ba? Yeah. Mag-emergency meeting kayo hanggat gusto ninyo. Francis, ang OA mo na, ha? Niyaya na nga kitang mag-dinner sa labas pero ikaw pa tong mga away. Oo, niyaya mo ako pero dapat mabilis lang kasi kailangan mo na rin umuwi sa inyo at hinahanap ka na ni tita. O sige nga, paano ako mag-e-enjoy nun? Look, I'm sorry, ha? I'm really sorry. Sana maintindihan mo na I'm really trying my best to manage my time. Sa'yo at saka sa trabaho ko. Sa business din. Sa business din. Pero in fairness naman sa akin, hindi naman ako sobrang nagkukulang sa oras sa'yo, di ba? It just so happened na medyo taliwas yung schedule natin itong mga nakaraan. Hindi taliwas ang schedule natin. Sadyang pinipilit mo na lang pagsabayin lahat. When in fact, dapat wala akong kompetensya sa'yo. Wala ka namang kakumpetensya sa akin ah. Kwenta mo sa pagong. Ano ba naman yan, love? Hindi na ako lalaban. Sige na, ikaw na panalo. Wala rin namang mangyayari kahit anong sabihin ko eh. Bukas na lang tayo mag-usap sa opening ng shop ko. Yan kung pupunta ka. Matapos ngayon, biglang ayaw mo na akong pumunta. What? Hindi sa ayaw kitang pumunta. Galit ka kasi ngayon eh. So, hindi ko alam kung gaganahan ka pang pumunta sa soft opening ng shop ko. Isa nga sa kinaiinisan mo yung business ko eh. Hindi ko kiniinisan ng business mo. Ano ka ba? Naiinis ako sa time management mo. Fine. Sa time management ko, I get it. Pero sana pumunta ka pa rin, okay? Lahat ng special sa akin pupunta dun. Kaya syempre, dapat nandun ka. Try ko. Love naman eh. Syempre pupunta ako. Promise ah? Oo nga. Bukas bumawi ka sa akin ha. Spend quality time with me. I will. Pagkatapos ng opening ng shop, mag-quality time na tayo. Anong oras nga ulit yung opening? 2 p.m. remember? Sige, punta ako mga 11 a.m. pa lang para matulungan kita sa mga kailangan mong gawin. No need. No need? I mean, nandun naman yung mga pinsan ko. At saka sina mama. Sila yung tutulong sa akin. Okay naman yung shop Nakaset up na yung mga products. Finishing touch na lang sa decoration. Kahit na, agahan ko pa rin. Baka meron kang emergency na kailangan ipagawa. Okay, fine. Ikaw bahala. Ba't parang ayaw mo? Huh? Hindi sa ayaw ko. Ano ka ba? Ayoko lang syempre na mastorbo kita. Kasi alam ko may work ka pa bukas Ako nang bahala sa trabaho ko. Basta I'll be there ng maaga, okay? Okay.
Hello? Hi everyone! Hi! Hello! Good afternoon sa inyo. Una sa lahat, thank you for coming today kahit alam kong busy kayo sa work and sa family. Siyempre naman, we love you Para sa'yo, walang busy-busy. Kasi nga, diba, support local business. Support local business. Support local. Pero seriously, I'm so touched and very happy na makasama kayo sa opening ng Loisa's Boutique. Hindi ito magiging posible kung wala kayo. Lalo na ang mga kapatid ko, mga pinsan ko, Ate Cherry, Ate Mads, to my Tita Raquel, thank you so much. And of course, to my mom. Yeah, yan. Congrats. Happy for you. Kayo lahat ang dahilan kung bakit ko nagawa ang mga bagay na to. I know, umpisa pa lang to ng bagong journey. Maraming challenges ang darating as a young business owner. Pero I know kakayanin ko to with your support. So, thank you. And love you guys. Enjoy the refreshment and feel free to look around ha. Bili na rin kayo. Buena mano. Congratulations! We're so happy for you! Congrats, Liza! Grabe, love. I can't believe na I finally did it. Nakapag-launch na ako ng physical shop. Hindi na lang ako basta online shop ngayon. Ay. At saka, ang laki ng kita ko for today. Support kong support talaga yung mga friends ko. Nagdala pa sila ng ibang friends nila. Kaya, buti na lang at catering service yung ginawa ko kasi ang daming bisita. Nakita mo, love? Pero sulit naman lahat ng pagod at ng gastos kasi nakabenta ako ng marami. Tapos, pinost din nila sa social media yung shop ko. Ay. Love? Are you okay? Bakit parang galit ka? Kanina ka pa kasi walang kibo eh. Isang tanong, isang sagot ka lang. Something wrong? Love, anong problema? Wala naman. Kahit obvious na meron. Well, maliit na bagay lang naman. Hopefully, maliit na bagay lang. What do you mean? Kanina kasi sa speech mo sa opening, Oh, anong meron sa speech ko? pinasalamatan mo na lahat para lang sa akin. Nakalimutan mo yatang may boyfriend ka? Huh? I mean, alam ko wala naman akong contribution sa construction at launching ng shop mo kasi nga parang family project siya, pero kahit man lang isama mo ko sa mga taong naging I don't know, inspiration mo? Or kahit dedication man lang? Gets mo ba? Love. I mean, I get it. Minention mo yung mga literal na tumulong sa'yo, pero nag-attempt naman akong mag-offer ng tulong, di ba? Pero palagi mong tinatanggihan. Pero still, kahit man lang I love you, Francis, wala eh. I don't know. Maliit na bagay pero nakakatampo. It was a special day for you, pero parang you forgot to include me. Uy, love. Huwag ka namang magalit. I'm so sorry. Natatandaan mo namang nandun ako, di ba? Nasa gilid mo lang ako. I know. Pero, I'm really sorry. It was an honest mistake. I'm sorry, love. Okay lang, love. Like I said, maliit na bagay. Pero, I hope it will remain as maliit na bagay. Kasi hindi man ako physically tumulong sa shop mo, pero, you know, I support you, di ba? I encourage you every now and then. I know. Kaya, I'm really sorry. Sobrang kaba and stressed siguro ako, kaya ang dami kong nakaligtaan. I understand. Wala na sa akin yun, pero sana next time, kung may mga makakaligtaan ka, sana hindi ako kasama.
Popo and Bea, I know some of you will say na ang babaw naman ng reklamo ko. Pero wala eh. Nasaktan talaga ako. Masakit na makitang mag-succeed sa isang bagay ang partner mo pero wala ka sa listahan niya ng mga naging inspirasyon. Lalo na at alam kong I did my part in encouraging her, giving her advice kahit pa nga madalas ay unsolicited. Ang kaso po, Poet Bea, what happened was supposed to be a small issue. Kaya lang, somehow, it got bigger. Lalong, kasi habang tumatagal, lalo kong nararamdaman na Loisa doesn't need me. As in, hindi niya ako isinasama sa mga importante nangyayari sa buhay niya. She was too focused on her career at sa business niya. Tapos, yung mga small wins niya, sineselebrate niya kasama yung mga kaibigan niya. Kapag may problema, hindi siya sa akin lumalapit. Nalalaman ko na lang kapag katapos na at kinikwento na lang niya. She shows me the good and hides the bad. Palagi niyang sinasabi na ayaw niya kasing ma-hassle o ma-stress ako with her problems. Alam daw niya kasi na marami din naman akong ginagawa. Oo, in good faith naman yung point niya, pero Popoy at Bea, ano pa ang silbi ko bilang boyfriend kung para sa happy-happy lang ako? Eh, I'm the type of a person na who thrives when needed by someone. I wanted to be needed. I want to be important in someone's life. I want my girlfriend, Loisa, to rely on me. Kasi ibig sabihin, she trusts me, my judgment, and my capabilities. Pero sa ginagawa niya, para na ring nawawala ng purpose yung pagiging mag-partner namin. So kailan pala kita pwedeng puntahan? Sa weekend na siguro. Pag okay na sa work at saka okay na rin ako sa inventory ko, pwede na tayo mag-overnight somewhere. Ano pa nga ba? Oh, bakit ganyan na naman yung tono mo? Parang disappointed ka na hindi ko maintindihan. Siyempre, anong araw pa lang ngayon, di ba? Tapos sa weekend pa tayo magkikita. Last week, ilang araw lang tayo nagkita. Isang mabilisan pa. Uy, huwag ka namang ganyan. Nagkataon lang talaga na hindi swak yung schedule natin. Pero ako naiintindihan ko naman eh. Sana ganun ka rin. Everything will be better naman sa mga susunod na linggo kapag kumalma na yung mga trabaho natin. Fine. Sige na. Tatapusin ko na itong mga ginagawa ko. Okay. Update mo ako ah. Let me know kapag pauwi ka na. I will. Bye, love. I love you. Love you too. Ako na. Bakit ba kasi kailangan ako pag gumawa ng mga ganitong report? Ba't kasama pa to sa trabaho ko? Si Miss Pats kasi nag-leave pa ng 1 linggo. Dapat siyang gumagawa nito eh. Teka, ng oras na ba? Sus, 9:00 na pala. Bukas ko na lang kaya ito tapusin. Tama. Uwi na lang ako, bukas na to. Oh, ano yun? Huwag naman po, Lord. Huwag naman po sana, Lord. Lord, please, makalis na nga. Nasa pa yung bag ko. Teka, tao ba yun? Tao naman siguro yun. Teka, saan ba galing niya umiiyak? Excuse me? May tao ba dyan sa cubicle? Excuse me? Umiiyak ka ba? Pa-confirm naman kung umiiyak ka. Actually, pa-confirm nga kung tao ka. Excuse me? Sorry. Asan ka? Dito,
Dito. Emma? Andito ka pa sa office? Ginagawa mo dyan? O, teka, antayin mo ko. Uy, okay ka lang? Yeah, I'm okay. Okay lang ako. You don't look okay. Magaya yung mga mata mo, oh. May nakikita ka pa ba? Okay lang ako, sira. Ba't nandito ka pa sa office? Gabi na. Delikado na umuwi ng late. Hindi pa ako pwedeng umuwi eh. May kailangan pa akong tapusin. Ano ba yun? Itong presentation ko. Patingin? Next week pa namin nimimit yung client para dyan eh. Next week pa ba? Sabi kasi ni Miss Pats, kailangan na daw bukas eh. Sus, tinatakot ka lang nun. Siya nga, nakalib ng 1 linggo. Kasi nga wala naman tayong client meeting for this week. Kaya tigil mo na yan, bukas na yan. Sure ka? Oo, ang bahala sa'yo. Sige na, tama na yan. Sumabay ka na sa akin pababa. Okay. Teka, i-close ko lang itong mga files. Ako na, pumunta ka muna sa banyo, maghilamos ka. Magsukle ka. Mamaya isipin pa ng mga makasalubong natin sa lobby, inaway kita or what. Okay, wait lang, bibilisan ko na. Seatbelt ka. Hoy, sigurado ka, okay lang bang sumabay ako? Oo naman, bakit hindi? Baka magalit kasi yung girlfriend mo. Siya nga nagsabing isabay kita eh. Siya nagsabi? Nung nasa banyo ka kasi tumawag siya, tapos nakwento ko na akala ko multo ka. Kaya yun, sabi niya isabay daw kita. Teka nga, bakit ka nga ba ulit umiiyak? Naiyak ka ba sa dami ng trabaho mo? Isa yun. Actually, naghalo-halo na nga. Una yung presentation, tapos yung pressure to get a new client. As in, solo client. Tapos napagalitan pa ako ng project head ko. Tapos nalaman ko na yung ex ko may bago ng girlfriend. Kaya ayun, sumabog na lang ako. Seryoso ba yan? Mukha bang hindi? I mean, pati yung tungkol sa ex mo? Oo nga. Bakit, hindi ka pa ba nakaka-move on? Well, naka-move on naman na. Gaano katagal na ba kayong break? 8 months. Sus, 8 months na? Bakit parang hindi ka pa nakaka-move on? Naka-move on na ako. Hindi lang ako natutuwa na nauna siyang nakahanap ng bago. Tapos, ang fresh na pang tignan samantalang ako, puyat, pagod, stress, kulang sa lahat. Sa kain, sa tulog, feeling ko nga anemic na ako eh. Pansin ko nga. Hindi ka naman ganyan kapayat nung una kang salta eh. Kala ko nga nagda-diet ka talaga. Yung pala stress-induced weight loss pala yan. Exactly. Teka, nag-dinner ka na ba? Tanong ko kung nag-dinner ka na. Hindi pa. O dyan, tara, kain tayo. Libre ko na. Hoy, wag na, okay lang ako. Nagugutom na rin kasi ako eh. Tara na. Nakakahiya naman sa'yo. Mas hindi ko naman maatim na ihatid ka ng wala man lang laman ng tiyan. Kaya tara na, saan mo ba gusto? Kahit saan. O sige, dadalhin kita sa favorite restaurant ko. Hanggang 1 AM bukas yun eh. Teka, baka magalit yung girlfriend mo. Bakit ba takot na takot ka sa girlfriend ko? Papakainin ko lang naman yung malnourished kong katrabaho. Wala naman tayong gagawin kung ano. Pero sige, para si katatahimik mo, pagdating natin sa restaurant, tatawagan ko si Loisa. Ipakakausap ko pa sa'yo. Naku, hindi na, nakakahiya. Sorry naman, ayoko lang malagay ka sa alanganin. May trust issues ka ba? Niloko ka ba ng boyfriend mo kaya kayo nag-break? Dapat talaga tayong kumain. Kwento mo sa akin yan. Tagal-tagal na natin magkatrabaho pero never pa tayo nagkwentuhan. Tsaka sakto, ayoko pang umuwi. Kaya, tara. Daan na lang natin yan sa masarap na pagkain na pwedeng may konting maboteng usapan. Kaya ayun, nag-break kami. Very long time. 3 years na akong in love sa kanya bago niya ako napansin ah. So, teka. Isa-summarize ko lang kung ano yung nagets ko ah. Long time crush mo yung Anthony. Okay. So nagtatry ka lang magpapansin hanggang sa maging kayo. And then 1 year and 5 months lang ang tinagal ninyo kasi nakipag-sex siya sa iba. Yup. At tama ba yung narinig ko kanina? Virgin ka pa? Yup. O bakit siya nakipag-sex sa iba? Bakit hindi sa'yo? Diba? Hindi naman ako tatanggi kung yayayain niya ako. Hello, I'm 26 years old. Baka naman kasi hindi ka nagpapakita ng motibo na willing kang ibigay yung pagkababae mo. Ewan ko. Pag nagmomomol naman kami, hindi ko naman siya... Ay, wait. Parang may time nga na pinigilan ko siya.
Oh, kita mo na? Pero wait. One time lang yun. Tapos ang sabi ko lang was, baka dumating yung parents ko. Sus, kaya naman pala eh. Pero totoo naman kasi, totoo namang darating na ang parents ko tapos sala pa kami noon. Oh, tapos ano? Anong ginawa mo nung sumunod? Hindi ka man lang nag-attempt na amuin siya or what? Akitin, makabawi man lang? Nag-try naman. Maniwala sa'yo. Ewan ko, paano ba kasi yun ha? Ay, nako Emma. Alam mo, hindi naman sa sinisisi kita kung bakit kayo nag-break Well, it's not your fault, definitely. Pero let's just say, dapat matuto ka rin landiin yung boyfriend mo. Kasi boyfriend mo yun eh. Ano ba naman yung diretsuhin mo siya na, babe, ready na ako mag-sexy time. Mga ganun. Sorry. Sa shy type ako eh. Mali ko bang na-turn off siya? Na-turn off at hindi na naka-move on. Kaya nga dapat. Pero wala, too late na. Break na kami. May iba na siya. Kaya kung ano man yung payong sasabihin mo, too late. Next time na lang kapag may jowa na ako ulit. Yan ay kung magkakajowa pa ako ulit. Oo, bakit may ganyan? Totoo naman, first boyfriend ko si Anthony. Iniwan ako. Siya na lang sigurong bukod tanging papatol sa akin. Seryoso ka ba? I mean, look at me. Look at me, Francis. I am looking at you. Sino magkakagusto sa akin? Isa akong butiki. Kahit hindi naman, maganda ka kaya. Mukha ka lang stress ngayon, pero kung feeling fresh ka, mag-iibang itsura mo. Wala akong fashion sense. I like your outfit, casual at comfy. Wala akong personality. Well, the fact na nagtatawanan tayo means meron kang personality. Nobody would want me. I would. I would want you. Ulul. I mean, kung single ako, syempre. Or kahit hindi. Basta, ibig kong sabihin, Emma, huwag ka mawalan ng pag-asa. Anthony is just one guy. Ang dami-dami pang lalaki dyan. A way better man. Basta huwag ka lang din mag-give up sa sarili mo. Love will come in the least expected way. As long as open-minded ka, open heart, and open legs. Sira ulo. Joke lang. Joke lang. Seryoso, syempre, yung open-minded at open heart, seryoso yun. Optional na lang yung open legs. Ewan ko sa'yo. Mag-bill out ka na nga. Kala ko hanggang alauna lang tong resto. Ay, oo nga pala. Sige, bill out lang ako tapos ihahatid na kita sa inyo. Wag na, hatid mo na lang ako sa may sakayan ng bus o kaya mag-taxi na lang ako. Uy, delikado. Ano ka ba? Tsaka pagtapos ko sumagap ng chismis sa'yo, bigla kitang pagkukommutin. Ano ako sira? Fine, pero sinabi ko na sa'yo, malayo ang bahay ko. Eh di masaya, at least mahaba-haba pang kwentuhan. Feeling ko kasi marami ka pang hindi nakakwento sa akin eh. Wala, boring ang life ko. It is not, Emma. Hindi boring ang life mo. Nasa nakikinig lang yan ang kwento mo. Eh, swerte ka at akong kasama mo ngayon, good listener ako. Isa pa, I appreciate everything about you. Kaya huwag ka na mahihiya, ha? Kwento ka lang. May kinig ako. Popoy at Bea, loneliness will make you feel vulnerable. And when you are vulnerable, you sometimes reach for the first person who gives you attention. At yung conversation na yon with Emma was the beginning of something I did not plan or expected to happen. Naging close friends kami ni Emma. I was so drawn to her kasi sobrang malayo siya kay Loisa. Emma is an adult, pero she's clumsy and all over the place. Para siyang basang sisiw, para siyang lost at kailangan ng guidance. Na any moment ay magba-breakdown kapag walang tumulong sa kanya. Kaya I felt this sense of responsibility to help her get back on track. Hindi lang sa trabaho kundi sa life in general. I had this urge to bring Emma her old self back or encourage her to create a new one. And the more we get closer, all the more I see her beauty. Para siyang bulaklak na hindi pa namumukadkad, Popoy at Bea. At kumpara sa girlfriend kong si Loisa, Emma was a mess. And it really made me want to fix her. Was I cheating that time, Popoy at Bea? Emotionally, yes. Kasi nakukuha na ng babaeng ito ang buong atensyon ko.
restaurant is so good, love. And perfect. The ambience, the interior, the food, the servers, the music, pati lighting. Ang sarap-sarap sa mata. My God, bakit ngayon mo lang ako dinala rito? Bago lang kasi to eh. Isa pa, wala naman tayo masyadong free time para pagplanuhan yung pagpunta dito. Bala ko, samahan sa rin natin. Kaso, nung nagka-free time ka ngayon, I grabbed the opportunity na. Oh, thank you, love. Honestly, nawala lahat ng pagod ko. Just seeing you and being here. May gusto ka pa ba? Or okay ka na ba sa mga in-order mo? Yeah, okay na ako dito. Malapit na nga ako mabusog eh. Pero syempre, meron pa rin akong room for dessert. Actually, meron akong gustong sabihin sa'yo. Ano yun? I think we need to break up. Sure, mag-break tayo after kumain dito para sagot mo pa rin to. Okay. Love, ayoko ng mga ganyang biro ha. Last mo na yan. Hindi ako nagbibiro, Loisa. I'm really asking na mag-break na tayo. Bakit? Bakit, Francis? Hindi na tayo masaya. Excuse me? Anong sabi mo? Hindi na tayo masaya? Baka hindi ka na masaya. I was perfectly happy few seconds ago. Masaya at excited akong kumain kasama ka. Nasaan doon ang hindi tayo masaya? Masaya ka ngayon, as in ngayon. Pero kapag hindi tayo magkasama, palagi tayo nag-aaway. Pati din, hindi na nga tayo madalas magkasama pero nag-aaway pa rin tayo. Yeah, kasi puro ka reklamo. Palagi kang galit. Shh! Inaamo yung boses mo. My God! Dito ka pa talaga nakikipag-break? Kaya pala dinala mo ako sa isang magandang restaurant. Ano to, ha? Huling dinner natin together kaya ginalingan mo na? Hindi mo kasi ina-address yung mga kinakagalit ko eh. Nilalaban mo pa rin yung gusto mo mong mangyari, yung gusto mong gawin. Ang alin ba? Ano bang kinakagalit mo? What's even our issue? O yan, kita mo na? Ni hindi ka aware sa nangyayari sa atin. Oh sige, go. Enlighten me. Time. Loisa, time. Kulang na tayo sa oras. Hindi mo na ako priority. Hindi mo na priority yung relationship natin. Palagi na lang ako yung humahabol sa'yo. Hindi dapat ako naglilimos ng oras sa'yo pero ginagawa ko. Just to keep this dying relationship alive. Francis, malamang hindi relationship ang priority ko. I have dreams. I have a family. Oh, kita mo na? Pero hindi ba dapat ganun ka rin? May pangarap ka rin sa buhay? May mga gusto ka ring marating? Meron nga. And I'm doing it right now. I'm working hard for us, for myself, for my family. Pero Loisa, hindi ko kinakalimutan para kanino ako nagsusumikap. Well, I'm sorry kung magkaiba tayo ng career. Siguro mas madali para sa'yo na pagsabayin ng lahat-lahat. Pero not for me. And I thought you would understand. I thought you would support me. I am supporting you. But why are you breaking up with me? Kasi ubos na yung suporta ko. Kailangan ko rin kasi ng lakas, Loisa. And you're not giving me any. Gusto mo lang support. Pero hindi mo ako binibigyan ng assurance na I still matter to you. Ano bang assurance ang gusto mo? Yung ikaw naman yung mag-e-effort na makita ko. Yung mag-sorry ka man lang every time hindi mo ako magagawang makita. Nagsusorry naman ako ah. Pero hindi ka na bumabawi. Akala ko naman kasi meron tayong understanding. Na right now, we're going to work on our dreams and on ourselves. Para eventually, pag nakamit na natin yung mga gusto natin, then we can finally settle down and live comfortably. Ayun na ba ang plano mo? Plano natin. Well, hindi ako na-inform, Loisa. Kasi bigla ka na lang gumawa ng mga bagay without consulting me. Yung business mo, hindi mo man lang ako sinama dyan. You never ask me for help. Yun pa pala. You never ask me anything. You never involved me. You never needed me. All this time, I was trying not to cause problems sa'yo. Pero ang dating pala sa'yo, iniitsapwera kita. Wow! Unbelievable! Excuse me, ma'am, sir? Everything all right? Yes, we're okay. No, everything is not all right. Excuse me. Bill out please. Pakibilisan. Yes, sir.
Are you seriously breaking up with me? Oh, Look, I'm sorry, okay? I'm really sorry. I'm sorry sa mga panahong feeling mo hindi kita binibigyan ng halaga. feeling ko? No. No, Loisa. Hindi ko feeling yon. Hindi mo talaga ako binibigyan ng halaga. Kung magsasorry ka, ayusin mo naman. Okay, sige, I'm sorry. I'm really, really sorry. Inaamin ko, I was so preoccupied. I'm sorry. I'm sorry, Francis. I'm sorry. Francis, I'm sorry. Pero promise, aayusin ko. Aayusin ko na lahat. I'll work on our relationship. I'm sorry. Wag lang tayo mag-break. I'm really sorry. Kalimutan na natin tong gabi na to, okay? Let's go to your place. Doon ako matutulog ngayon. Hindi ganun kadali, Loisa. Ano pa bang gusto mo? Break, Loisa. Gusto ko ng break. Cool off? Break? As in, mag-break na nga tayo. Bakit nga? Hindi ko maintindihan. I'm already said sorry. Nangako na ako na aayusin ko na yung sarili ko. Hindi mo ba ako mabibigyan ng chance? It's been months, Loisa. Kalahating taon na ako itsapwera sa'yo. Wala na akong mabibigay. Ang unfair mo naman. Dapat ngayon pa lang nag-uumpisa na yung countdown eh. Hindi mo ba ako mahal? Hindi mo na ako mahal, ganun ba yun? Of course, I still love you. Yun naman pala eh. Pero hindi na gaya ng dati. No, Francis. I'm sorry, Loisa. Hindi ko rin ginusto to. Teka. May iba ka na ba? Wala, Loisa. Walang iba. Sino siya? Wala nga. Imposibleng makikipaghiwalay ka sa akin ng ganyan kabilis kung wala kang ipapalit na iba. Nang ganito kabilis? Anong ganito kabilis? Ilang buwan na ako nagtitiis, Loisa. Walang mabilis dito. Pero bakit tayo maghihiwalay, Francis? Ha? Bakit? Kasi nga ayoko na. Pagod na ako. Ubus na ako. No! Huwag mo akong iwan, Francis. We can try again. Please? Just give me another chance, love. Please. Please. Huwag mo naman akong iwan ng ganito. Well, Loisa, at least ngayon magagawa mo na lahat ng gusto mo. Wala nang pipigil sa'yong tuparin yung mga gusto mong tuparin. How can you leave me this way? Ha? Na parang hindi man lang ikaw nalulungkot. Gaano katagal mo na tong pinagplanuhan, ha? Like I said, pagod na ako. Ubus na ako. Lahat ng dapat iiyak ko ngayon, wala na. Mukha ba ako hindi malungkot? Hindi porket hindi ako umiyak, hindi na ako malungkot. Nagkataon lang na ikaw ang umiiyak. Alam mo kung bakit? Kasi alam mong ikaw ang mali. Ikaw ang guilty. Popoy at Bea, aminado ako na I was a horrible person for breaking up with Loisa. I perfectly mastered the art of gaslighting. Hindi ako naiyak kasi hindi naman talaga ako naiiyak. During that time, I felt bad for Loisa, but I felt excited for myself and for my impending freedom. I was slowly losing interest sa relationship namin ni Loisa nung nawawalan na siya ng time para sa akin. Kasi nagkikita kami kung kailan convenient para sa kanya. I cannot demand, but she can. At palagi niyang ina-assume na okay lang ang ginagawa niya. Na I can easily forgive her once na naglambing siya. Popoy at Bea, hindi lang ilang araw o linggo ang pagpapasensya ko kay Loisa. It took so many months, more than half a year actually. Honestly, workable naman yung problema namin eh. Ang kaso, hindi na ako willing. Kasi I was already preoccupied to even try. Meron ng Emma sa kabilang side ko. At sa totoo lang, wala kaming relasyon ni Emma. But I emotionally
cheated with her. Sa 3 months namin as close friends, I allowed myself to be attracted to someone else. Popoy at Bea, aaminin ko I was a bad person for leaving Loisa for someone else. But during that time, I wanted someone who wanted me. Someone who needed me. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Dear M.O.R. First man. Popoy at Bea, more than a week after the breakup, ay naging kami na ni Emma. And I was super excited during that time. Kasi it was a fresh start for me. Kumbaga, back to square one at may bago akong project. A project very different from Loisa's. Si Loisa kasi mahinhin pero matapang kapag kakailangan eh. Si Emma naman, sweet and shy girl all the way. Nagka-boyfriend na siya pero I was her first real love. Yung ex niya, walang kwenta kumpara sa akin. I was the real deal for Emma. Sa itsura naman, parehas silang maputi ni Loisa. Pero mas malaman at nakakagigil itong si Emma. I loved every second I spent with Emma. She made me feel the things I forgot to feel nung kami ni Loisa. Alagang-alaga ako ni Emma, Popoy at Bea, at ako ang priority niya. In return, I taught her how to become a better employee. I guided her sa mga dealings niya sa buhay din. Masasabi kong without me, Emma would still be a lost puppy. Like I said, Popoy at Bea, I wanted someone who needed me. And for a while, naisip ko na I made a good decision. Pero literal na for a while lang, Popoy at Bea. Kasi eventually, dumating yung time na Emma did not just need me, but she clung to me. She clung to me for her dear life. Lahat ay iniasa niya na sa akin when it comes to decisions in her life and in our relationship. Imbes na matuto siyang tumayo sa sarili niyang paa, naging emotionally dependent na siya sa akin. Super clingy. I must admit, I was enjoying it at first. Pero lahat naman ng sobra ay nakakasama. Kaya just like with Loisa, nauwi rin kami sa kabilaang awayan. Tipong naiirita na ako sa dalas naming magkita ni Emma. One ice Americano for Francis. Here. Here you go, sir. Thank you. Si Emma. Hello, babe. Babe, asan ka? Nandito sa coffee shop sa tapat ng office. Dito kasi imimit yung... Oh, bili mo naman ako, please. Sure, anong gusto mo? Mocha craft. Yung maliit lang. Sige. Love you. Love you, bye. Francis? Loisa? Iniiwasan ko sanang pumunta sa coffee shop na to kasi alam kong malapit sa office mo. Pero sabi ko, imposible naman siguro magkita tayo rito. But here you are. Nakakatawa. Anong ginagawa mo dito? I mean, hi. How are you? Mag-iisang taon na rin ah. Yeah. I'm doing okay. Meron kasi akong supplier na imi-meet dito for my shop. Malapit kasi yung condo niya dito. Ah, ganun ba? Kumusta nga pala yung shop mo? Okay naman. Nakaka-survive pa naman. Hindi ko masasabi na super successful na pero I'm getting there. Ikaw, kumusta? Okay naman. Doon ka pa rin nag-work? Yeah, same. Ikaw, I assume dyan ka pa rin nagtatrabaho. Oo. Oh, shoot. At tara, upo tayo. Ngayon mo ba imi-meet yung supplier mo? May time ka pa ba to have a chat? Yung ka-meeting ko kasi malilate ng konti eh. Tara, upo tayo.
May kasama kasi ako eh. Oh, nasan? Tara, hiyain mo dito. Naghahanap lang ng parking pero... ayan na pala siya. Jonathan! Hey, sorry, hirap pala ng parking dito. No way. Nathan? Francis? Musta bro? Well, I'm good. Nakakatuwa naman to. Kanina sinabi ni Loisa na baka makita ka namin dito. Yung totoo nga. Ngayon lang kami nagpunta dito at nakita ka nga namin. Well, bro, kumusta? Okay naman. Pero magkasama kayo? Paano kayo? Teka, alam mo bang pinsan ko si Nathan? Second cousins kami. Yeah, alam ko. Paano kayo nagkakilala? Di ba taga Cebu kayo? We met sa work. May seminar nun tapos sakto nalipat ako ng branch. Pero teka, bakit kayo... Are you guys... Bakit kayo magkasama? Kasi we're together. Together? She's my girlfriend, Francis. Oh. So kailan naging kayo? I mean... sorry. Mali. Hindi ko pala dapat tinatanong yan. Hindi. Okay lang. Mga 3 months na rin kami. 3 months together. Oh. Nice. Good for you guys. I'm glad. Glad? I mean, sorry. Ang ibig ko sabihin, I'm very happy para sa inyong dalawa. Thank you, Insan. I appreciate that. Anyway, sige doon na lang muna kami ha. It was nice seeing you again. Pero, would you like to join us? May ka-meeting lang si Lois eh. Saling pusa lang ako dito actually. May ka-meeting din kasi ako eh. Bale, parating na rin kasi siya. I'll go ahead. Yeah. Ganun ba? Sige. Alright. Good to see you both. Ingat ka, Insan ha. Minsan, inuman tayo. Sure. Ingat, Francis. Thanks, ingat din kayo. Oh babe, ang aga mo naman atang umakyat. Malilate kasi yung ka-meeting ko kaya umakyat na muna ako. Yung fraff ko. Ay, shoot! Nakalimutan ko. Sige, mamaya pagkatapos ko ng meeting. Are you okay? Ha? Sabi ko, are you okay? Yeah, sorry. Hindi, nakita ko kasi yung pinsan ko. As in, pinsan kong matagal ko na hindi nakikita. Like high school pa ata kami nung huli kami nagkita eh. Pinsan mo? Sino doon? Malayong pinsan, as in, pinsan ng nanay ko yung mama niya, ganun. Bakit parang hindi ka masaya? Masaya naman. Nagulat lang ako. Hindi ko kasi alam na nasa Manila na pala siya. Anyway, may meeting lang ako Sige. Okay, bye. Fraff ko, babe Huwag mong kalimutan. Okay. Jonathan. Parang hindi ko nagugustuhan ang ginagawa mo Matutulog na rin ako in a while. 1 a.m. na eh. Maaga pa tayo bukas. Okay. So, ibababa na natin to. Pwede naman. Okay. Good night, babe. Good night. Matulog ka na kagad I'll see you tomorrow. See you. I love you. Love you. Good night. Tawagan ko kaya si Loisa. 1 taon na rin naman eh. Di naman niya siguro ako iisipan na masama kasi nakita naman kami kanina. Kasama niya kaya si Jonathan? Gising pa kaya yun? Knowing Loisa, for sure gising pa yun. May self-induced insomnia yun eh. Bahala na nga. Sagutin mo, please. Hello? Loisa? Hey? Francis? Sorry, natutulog ka na ba? Naistorbo ba kita? Bakit ka tumawag?
It's 1 in the morning. Eh bakit gising ka pa? Sa boses mo parang wala ka pang balak matulog. May tinatapos pa ako eh. Sabi na eh. Teka, why are we even talking right now, Francis? Kasi tumawag ako at sinagot mo. Francis, seryoso ako. Wala naman, naisip ko lang na baka okay lang na tawagan ka. What for? What for? Wala, kumustahan lang. Kamustahan? Really? Hindi lang ako makapaniwala na you're with my cousin. Distant cousin. Ang cousin ay cousin, Loisa. Ano bang gusto mong palabasin, Francis? Sinasadya mo bang maging kayo? Huh? What does that even mean? I mean, nagkataon lang ba talagang nagkakilala kayo? Ikaw na ex ko at siya na pinsan ko? Look, Francis, not everything revolves around you. I'm with your cousin kasi he's a good man. And he's with me kasi he finds me really beautiful. Late na naming nalaman na we're both connected sa'yo. Ba't di mo sinabi sa akin? Hindi sinabi ang alin. Na boyfriend mo pala yung pinsan ko. Bakit naman? I mean, required ba? Distant cousins kayo. Hindi naman kayo close. Isa pa, never naman kayo nag-usap since our breakup. So, I didn't see the urgency or even the necessity na ibalita sa'yo na may bago na akong boyfriend. Are you happy? Huh? Masaya ka ba? Masaya ka ba sa kanya? I am. Thank you for asking. Sabihan mo kapag hindi na. Excuse me? Sabihan mo kapag sinaktan ka niya, pag may ginawang mali o kalokohan sa'yo. Hindi siya ganon. Hindi pa. Wala pa kayong 1 taon na magkakilala. Tingin ko naman capable ako to handle myself and my relationship. Kaya thank you for your concern, but it's none of your business. It is. It is business. Kasi pinsan ka ang boyfriend mo. Pag sinaktan ka niyan, somehow may karapatan akong kumprontahin siya. Again, thank you pero hindi na kailangan. I can take care of myself. The way I took care of you? Francis, ano ba sa tingin mo ang ginagawa mo? What are you even trying to do? Oo, nagkita tayo kanina ng di sinasadya. Pero hindi lisensya yun para tumawag ka sa akin at magsalita ng kung ano-anong kawirduhan. Are you okay? I'm okay, Loisa. Nasa katinon ako. It's just, I realize a lot of things na nakita kita. Francis, matulog ka na. Antok lang yan. Kung ano man ang sinasabi mong realizations mo, keep it to yourself. I'm not interested to know. Huwag kang mag-alala. Hindi ko naman sasabihin sa'yo kung ano yung mga yun eh. You will feel it, eventually. And one thing is for sure. Hindi ito ang huling beses natin pag-uusap, Loisa. At hindi yung kaninang huling beses natin pagkikita. Popo at Bea, Loisa looked so damn good nung nagkita kami sa coffee shop. Although pumayat siya in an obviously unhealthy way, pero it made me want to hug her so tight. And that was the first time we saw each other after a very long time. At sa saglit na moment na yun, ang daming bumuhos sa utak ko. Ang dami kong na-realize. Well, una sa lahat, na-miss ko si Loisa. I really did. At sa totoo lang, tanggalin mo lang yung pagiging sobrang busy niya. She's the perfect girlfriend. She's a better girlfriend than Emma. Kasi may balance si Loisa eh. Nasira lang naman yung balance nung umangat-angat na siya sa career at sa business niya. But she's more beautiful than Emma. Naisip ko tuloy, I should have given her a second chance. Popoy at Bea, tinutuo ko yung sinabi ko. I kept on contacting her, asking her to see me. And for some reason, tumatanggi si Loisa. Pero, never niyang sinabi kay Jonathan na kinukulit ko siya. Meaning, her doors may be closed, but she left her window unlocked. Kaya, sinaga ko. Hanggat hindi ako sinusugod ni Jonathan, hanggat hindi ako binablock ni Loisa,
alam ko may pag-asa pa. Because I know Loisa still cares for me. At tama ako. Kasi dumating yung point na unti-unti nang nagre-respond si Loisa sa mga tanong ko. Hanggang sa normal na nga kaming nag-uusap. Sabi niya may something pa sa akin si Loisa. Kasi nakita ko sa mga mata niya nung nagkita kami sa coffee shop. She was shocked and a little sad to see me. Kung wala na siyang feelings, magiging mas relax na lang siya. Ang kaso hindi. Mailap man ang kilos niya, but her eyes gave her away. Babe, pag dumating na yung bonus natin, magpalawan kaya tayo. Palawan? Sure. Never pa ako nakapunta doon. Ako rin eh. So game? Game. Libre mo ako sa ticket tapos sagot ko na yung lodging natin. Call! Babe, may tumatawag sa'yo. Saan ba yung phone ko? Ito nasa gilid. Oh, sino tumatawag? Foreman Luis? Yung foreman ng isa kong project. Teka lang babe, apunta lang ako sa kwarto. Kailangan ko yung laptop may mga instructions akong bibigay. Sure. Huwag ka lang magtagal kasi malapit nang maluto tong dinner natin. Yes, babe. Yes, Luis? Yun ba ang codename ko sa'yo? Oo teka, papunta na ako sa kwarto. Hi. Hi. Napatawag ka. At himala, ikaw unang tumawag I know. Hindi ko sure kung anong pumasok sa isip ko pero I just felt na I really want to hear your voice. Nasaan ka? Nasaan ako? Nasa hotel. Hotel? Saan hotel? Anong ginagawa mo dyan? I'm attending a wedding. Kaya lang ang tagal nung dinner time kaya umakyat muna ako sa room. Kasama mo si Jonathan? No, wala si Jonathan. Umuwi ng Cebu. Mag-isa ka lang? May kasama akong bridesmaid kanina pero lumipat na siya ng kwarto So, mag-isa ka lang? For the rest of the night, yes. Puntahan kita? Ano ka ba? Huwag mong gagawin yan. Bakit hindi? Mag-isa ka lang naman dyan. Nasaan si Emma? Nandito. Oo, paano? Kaya akong gawa ng paraan yan. Alam mo, wag na. I-message mo sa akin yung hotel. Iwan mo yung keycard sa may lobby para sa akin. Para antayin mo na lang ako sa kwarto, okay? Francis? Come on, Loisa. Alam kong gusto mo akong makita. Minsan lang umalis sa tabi mo si Jonathan, no? Kaya nagbabaka sakali ka na baka ito na yung chance natin na magkita. Alam ko yun ang iniisip mo. Kaya hintayin mo ako pupuntahan kita. Okay? Sige na. Bye. See you in a while. Ingat ka. Alright. Let's do this, Francis. Babe? Babe, bakit? Sorry, I need to leave Ngayon na. Ha? Tumawag yung foreman ko, diba? Bakit daw? Apparently may aksidente nangyari sa site. Hindi ko lang sigurado kung gaano kagrabe kaya I have to go there. Kumain ka na, baka malit na ako ng uwi. I-update na lang kita Teka, gusto mo ipag-drive kita? No need. Sige na, alis na ako. Love you. Love you too, mag-iingat ka. Balitaan mo ako. Ito. Okay. Loisa? Sino yan? Francis? Hey there. Hi. Hi, Francis. Namiss kita, sobra. Ako rin. I can't believe you're here with me.
Francis, bed now. Yes, ma'am. Popoy at Bea, uulitin ko, aware ako how horrible of a person I am. I cheated on Loisa with Emma. And now, I'm cheating on Emma with Loisa. I was also aware kung gaano kamali ang ginagawa ko. Pero during that time, my mind was clouded with desire para kay Loisa. I just fell in love with her all over again. Siyempre, hindi naman nawala agad yung feelings ko para kay Emma. Pero sadyang nangibabaw ulit si Loisa. Well, sabihin na lang natin na nanawa ako sa pagiging sobrang clingy at dependent ni Emma. At gaya nga na nangyari sa amin ni Loisa dati, kaya pang isalba ang relasyon, pero mas pinili kong ayawan na lang. Luckily for me, Popoy and Bea, hindi pa nga 100% na nakaka-move on mula sa akin si Loisa. Inamin niya sa akin na nagbago ang buhay niya nung nawala ako. Nasira yung trabaho niya, napabayaan niya yung shop niya, as in natenga lahat ng mga pinaghirapan niya. Hindi rin daw akalain ni Loisa na gano'n ang magiging impact ng pagkawala ko sa buhay niya. Umayos na lang daw yun nung nakilala niya yung second cousin ko, si Jonathan. She was able to recover, pero a small amount of feelings remained for me. At yun ang naging target ko, Popoy at Bea. Yung palakihin yung katiting na feelings ni Loisa para sa akin. Kasi I want her again. I want her back in my life. Gusto kong maulit-ulit yung dati namin. But this time, we will make it work na talaga. I am the first man who ever loved her so deeply. So deeply. Kaya nararapat lang na bumalik siya sa akin. Kaya naman tinuloy namin ni Loisa ang pagkikita namin linggo-linggo. Palagi kaming gumagawa ng paraan para mag-date at syempre maglambingan. And every time I see her, palagi ko siyang kinukumbinse na itama na namin ang lahat. Na dapat ay iwanan ko na nga si Emma ng tuluyan at hiwalayan niya naman si Jonathan. Ready ka na ba? I don't know. Love, come on. You have to be sure. Kung gagawin natin to, dapat buo na ang loob mo. There's no turning back. Alam ko yun. Pero hindi naman kasi ganun kadali. Huwag kang matakot. Sure naman ako hindi ka sasaktan ni Jonathan eh. Well, kung gawin man niya yun, umanda siya sa akin. Agree naman ako na hindi ako sasaktan ni Jonathan. Pero I'm sure na magwawala siya, magbabasag or what? Okay lang. Basta hindi ka lang niya sasaktan. Tsaka andyan naman yung parents mo, diba? I'm sure hindi gagawa ng kalokohan si Jonathan. Takot lang niya sa magulang mo. I don't know, Francis. I'm really scared. I understand, love. Pero hindi pwedeng habang buhay tayo nagtatago. Kapag nakipag-break ka na kay Jonathan, tsaka ako makikipag-break kay Emma. And then we can be together nang wala nang iniisip. Hindi ba mas okay yun? Malaya tayo. Hindi na tayo nagtatago at higit sa lahat, hindi tayo gumagawa ng kasalanan. Ay, okay. Mata na, dito na tayo sa bahay mo.
Inintay ka na ni Jonathan, tama? Ganito, aantayin kita. Paparada ako dun sa may kanto. Kapag may problema, you call me, okay? O kaya tumakbo ka papunta dun. Okay? Okay. By the way, nalinis mo ba yung phone mo? Oo, nabura ko na lahat ng messages natin. Pati yung photos. Pero I suggest, huwag ka munang tumawag tonight. Ako na lang tatawag sa'yo bukas or pag okay na. Kasi baka kunin niya yung phone ko. O kaya ibato niya kung saan. Basta, don't call ha. Just wait for me, okay? Okay. Good luck, love. Remember, andito lang ako sa malapit. Okay. I love you. You can do this. Do this for us. I know. I love you too. Lord, please help us. I swear after nito, magtitinudan talaga ako. Si Loisa lang, Lord. Si Loisa lang. Kumusta na kaya si Loisa? Di naman siya nagte-text o tumatawag. Okay lang kaya siya? Puntahan ko na kaya. Almost 3 hours na. Wala pa rin paramdam si Loisa. Baka napaano na yun. Hayop ka talaga, Jonathan, kapag sinaktan mo si Loisa. Puntahan ko na nga. Hindi naman siguro ako makikita ni Jonathan dito. Hindi naman niya alam kung anong kotse ko eh. May ilaw naman sa loob ng bahay ni Loisa. Mukhang wala rin namang gulong nangyayari sa loob pero andyan pa naman yung kotse ni Jonathan. Loisa, ano ba nangyayari dyan? Si Jonathan! Andun pala siya sa loob ng kotse niya. Insan, musta? Jonathan! Musta na, pre? Napadaan ka yata dito sa bahay ni Loisa. Nasaan si Loisa? Nasaan si Loisa? Nasa loob, nagpapahinga. Anong ginawa mo sa kanya? Huh? The hell you're talking about? Anong ginawa sa kanya, no? She's alright. Umiyak lang siya sandali, din nagpahinga na siya. Kahit puntahan mo pa eh. So nagkausap na pala kayo? Nasabi na ba niya lahat na kailangan niya sabihin? Mukhang papalis ka na eh. Siguro naman malinaw na ngayon ang lahat. Hayaan mo well, tama ka, papalis na sana ako pero I decided to stay muna ng mga ilang minuto sa kotse. Hinihintay kita actually. Iniintay mo ako? Nasabi rin kasi ni Loisa na nandiyan ka nga sa kanto. Waiting for her. Mali. Hindi pala niya nasabi. Tinanong ko pala siya kung nasan ka. Sa kanya nasabing nandiyan ka nga sa kanto. And I figured, hindi ka makakatiis at pupunta ka rin dito. And tama nga ako. You're so predictable pala, pinsan. Look, kung tapos naman na kayo mag-usap ni Loisa, makakaalis ka na. At wag ka na sanang lalapit o magpapakita sa kanya. Naintindihan mo? Insan. Mali ka yata nabasa sa sitwasyon eh. Linya ko dapat niya sa'yo eh. Huwag ka nang papakita kay Loisa ha. Kahit kailan. Hirap ka bang tanggapin na nakipaghiwalay siya sa'yo? Correction. Sinubukan niya makipaghiwalay. Ang kaso, hindi rin niya tinuloy. Ano sabi mo? Loisa and I are still very much together. Kahit ikaw pa yung magtanong sa kanya. Sige, punta ka doon. Siya mismo yung magsasabi sa'yo na hindi niya ako iiwanan. Hindi niya kaya. At never na niyang gagawin ulit yun. Anong ginawa mo, hayop ka? Easy. Baka mapunit yung damit ko. Wala akong ginawa. Nag-usap lang kami.
I made her understand a lot of things. Pero ang punot dulo, wala kang kwentang tao at hindi ka worth it para sa kanya. Tinakot mo siya, no? Sinaktan mo, no? Dude, hindi ako masamang tao. At kung meron man sa atin dito ang masama, ikaw yun. Ha? Kasi nang aagaw ka, nagnanakaw, nanunulot ng pag-aari ng iba. Nauna ako sa'yo. Ako muna bago ikaw. Bumabalik na siya sa pinanggalingan niya. Kaya ikaw ang salot sa aming dalawa. You were the first. Dude, hindi ko yung una. Ikaw ang luma. Ako yung bago. Basura ka na kung tutusin. Bakit ba siya babalik sa'yo? Ha? Pero you know what? I'd give it to you, ha? Muntik mo na malason yung utak niya. Kaso nga lang, mas magaling ako sa'yo. I'm a better man and a better choice. You think you're smart? Well, guess what? I'm smarter. Hindi ko nasasabihin sa'yo kung paano ko siya napabalik sa katinuan. Marirealize mo rin eventually. Pero I suggest, umalis ka na kasi wala kang laban sa akin. Kahit ang parents ni Loisa, hindi ka nakakampihan. Sinungaling ka? Malalaman ko rin kung anong ginawa mo. At pag nalaman kung sinaktan mo si Loisa, papatayin kita. Tandaan mo yan, Jonathan, ha? Papatayin kita! Ooh, big words. Pasensya na, Insan. Pero hindi talaga kita magagawang seryosohin eh. You're a joke. You're a loser. At sana ngayon pa lang, umpisahan mo nang tanggapin na you lost the game you started, Francis. You lost the game. Popoy at Bea, hindi talaga ako makapaniwala sa mga nangyari. Hanggang ngayon, naiinis at nanggigigil pa rin ako sa tuwing naalala ko yung gabing yun. Napahiya ako, niloko, pinaasa, at trinaydor. Yan ang mga naisip ko. Nung una, parang gusto ko pang labanan si Jonathan. Gusto kong kumatok ng bahay at tanungin si Loisa kung totoo ba yung mga pinagsasasabi ni Jonathan. I wanted to confirm mula kay Loisa mismo. Pero naduwag ako. Nawala yung confidence ko. Kasi at the back of my head, naniniwala akong totoo ang mga sinabi ni Jonathan. Ayoko lang aminin pero alam kong malaki ang posibilidad na magbago ang isip ni Loisa sa akin. Kasi Popoy at Bea, there is something about Jonathan na hindi ko maipaliwanag. Magpinsan kami pero I don't know him well. Hindi ko alam ang tunay niyang pagkatao at kung ano ang kaya niyang gawin. At dahil nga alam kong nasa guilty side, hindi na ako pumalag kay Jonathan. Pero sobra ako nasaktan, Popoy at Bea. Kasi I genuinely loved Loisa again. Totoo yung feelings ko para sa kanya. Kaya devastated talaga ako nung iwan niya ako sa ere. Hindi ako pumasok ng trabaho at hindi rin ako kumausap ng ibang tao. Lalong-lalo na si Emma. Ang dami-daming tumatakbo sa utak ko at nasa pinakadulo ng listahan, si Emma. Buti naman at nagawa mo nang buksan yung pinto. Babe, come here. Namiss kita. Ako rin. Namiss kita. Aaminin ko kahit gago ka, namiss kita. I'm really sorry. Hindi ko rin alam kung ano nangyari sa akin. I was just so lost. Stress ako sa trabaho, sa family ko. I just really need to rest. Huwag ka mag-alala. You can rest all you want, walang pipigil sa'yo. Excuse me. Teka, anong ibig mo sabihin? Babe, anong ginagawa mo? Nagpunta ako dito para kunin yung mga gamit ko. Kunin yung mga gamit mo? Anong ibig mo sabihin? Teka, nakikipaghiwalay ka ba sa akin? Obvious naman na siguro, di ba? Saan mo nilagay yung jacket kong pula? Yung hoodie! Emma, babe. Hindi ka nakikipaghiwalay sa akin ngayon. Alam mo namang I'm at my lowest point.
I need you now more than ever. Alam ko hindi ako nagre-reply sa'yo or what, pero sinabi ko naman nandito lang ako sa bahay, diba? Kukunin ko rin tong t-shirt na to Alam kong bili mo to. Pero regalo mo sa akin to, kaya kunin ko to. Look, I'm sorry kung binabaliwala kita, pero 3 araw lang naman yun. Hindi mo ba pwedeng intindihin yun? Sabi ko naman sa'yo, diba? I will tell you everything one day. Akin tong suklay na to Bumili ka ng sarili mong suklay. Can you please stop? Yung shampoo and conditioner, iiwan ko na lang mo kung kailangan mo Babe, pwede ba? Teka nga. Pero itong hair dryer, kukunin ko. Bumili ka na lang ng sarili mo. Hindi ko kailangan yan. Kahit madalas mong hiramin? Kapag nagmamadali ako, teka nga, pwede tumigil ka muna sa pag-iempake? Nahihilo na ako sa'yo Kausapin mo muna ako ngayon. Nakausap lang kita ng maayos Nagmumultitask lang ako kasi wala akong masyadong oras. Emma, please, can we talk? Bakit mo ba kinukuha yung mga gamit mo? Break na nga kasi tayo. Break? Anong break? Look, babe, huwag ka munang ganyan ngayon, okay? Kasi wala ako sa wisyo Kulang ako sa tulog, sa kain. Parang nilalagnat pa nga ako. I mean, look at me. Tingnan mo ako ngayon, mukha ba akong okay? And you're acting like that's the last thing I need. I'm sorry, Francis. Kung wrong timing para sa'yo itong ginagawa ko. Pero hindi na kasi ako makapaghintay dahil hindi ko alam kung hanggang kailan yung pag-iinarte mo. Pag-iinarte ko? Look, ayoko na ng maraming usap, paligoy-ligoy at bulahan. I'm breaking up with you. Dahil isa kang walang kwentang lalaki, a cheater, a liar, a narcissistic user. Kala mo ba wala akong alam sa mga pinagagawa mo? I know everything, Francis. Merong isang mabuting tao ang nagsabi sa akin ng lahat ng kagaguhan mo. I mean, what did I expect, diba? Naging tayo because you cheated on your girlfriend. So malamang sa malamang gagawin mo rin sa akin yun eventually. Nagbabakasakali lang akong hindi. Pero totoo ngang once a cheater, always a cheater. Kaya goodbye, Francis. I love you pero hindi ako pwedeng magmahal ng isang basura. Ano sabi mo? Hindi naman sa nagmamalinis ako pero sa ating dalawa kasi may pag-asa pa akong luminis. Kaya ko pang magbago at pagsisihan yung mga ginawa ko. Pero ikaw, I'm not so sure. Nagpapanggap ka lang na akala mo nasa tuktok ka. Pero ang totoo, you're at the bottom, Francis. You're at your lowest. And I'm sorry, Lord, for saying this, pero sana magtagal ka dyan sa baba. Kasi you deserve it. You deserve to be down there. Francis? Ikaw ba yan? Aba, oo, ikaw nga. Kamusta ka, iho? Sorry po, tita, pero nandiyan po ba yung anak ninyo? Si Jonathan? Nasa rooftop ata. Excuse me lang po. Teka, Francis, okay ka lang ba? Teka. Saan po yung daan papunta sa rooftop? Iyang hagdan namin, tuloy-tuloy lang. Teka, ano ba nangyayari? Jonathan! Jonathan! Uy, Insan, napadalaw ka. Dumadalas pagkikita natin, Mag-usap nga tayo! Sige ba, umpisahan mo na. Just make sure kaya mong tapusin, Popoy at Bea, a lot happened during that time. Kaso, due to the request of my friend, I may have to stop my story for now. Kasi ganito yun, Popoy at Bea. Jonathan and I happen to have a common friend. A really good friend. At siya, yun ang umbinsi sa akin na mag-share ng honest, unadulterated story of what happened between me, Jonathan, and Loisa. I can assure you na I was honest. Inamin ko lahat ng tunay kong iniisip at nararamdaman. Wala akong itinago.
Sinabi ko ang lahat ng pwede kong sabihin. Ngayon, this is my side of the story. Ang susunod ninyong mapapakinggan ay hindi si Loisa o si Emma. Ang susunod na story na mafe-feature ay kay Jonathan. The person I hate the most in the world. Second cousin ko siya. I don't know kung ano ang lalamanin ng kwento niya, Popoy at Bea. Kung magpapakatotoo ba siya, kagaya ko, o magmamalinis. Kung aaminin ba niya kung ano ang mga ginawa niya o magpapanggap na malinis. I'm not sure. Basta ako, I did my part at never akong nagsinungaling para umangat at umayos ang aking image. Although, honestly, wala akong pake sa lalaman ng kwento ni Jonathan. I have my truth and I'm fine with it. Pero ngayon pa lang, Popoy at Bea, ay nagpapasalamat na ako sa oras na ibinigay ninyo para sa kwento ko. Tama nga si mama ko. This experience is one of a kind. It's nerve-wracking, but therapeutic. Thanks to your producer and writer, I somehow felt a sense of relief habang inaamin ko ang mga nagawa ko. Kaya thank you. Thank you and God bless sa inyong lahat na bumubuo ng Dear MOR. Lubos na nagpapasalamat, Francis. Dear MOR, ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear MOR, First Man. Mga kapamilya, oras na natin, it's 6 minutes before 3 p.m. At yan nga po, no, yung pagtatapos ng first part ng ating duology. Ayan, meron pa po itong karugtong bukas at sinabi nga doon sa kwentong ito ni Francis na tomorrow ay yung kay Jonathan naman. The Francis true side of the story. Itong feature natin ngayon. Yung Francis version. Ano kayang lalaman nung kay Jonathan naman tomorrow? Nakamute ka pa raw, Bea. Ay, nakamute. Hindi pa naman ako nagsasalita. Pero, okay. Alam mo, Poy, no? Well, I'll give it to Jonathan for being honest. Ayoko muna kasi masyadong chumika. Kasi, alam mo yon, gusto kong tapusin yung buong storya. Isama natin yung kay Jonathan bago ako dumiga ng bonggang-bongga. Oh. Kasi baka mamaya didikdikin natin si Jonathan, ay si Francis. Sige. Factor bukas. Ay, ganito na lang. Pag-usapan na lang natin, kumusta na kaya yung foreman kanina? Na sinaklolohan nitong si Francis doon sa site. Diba? Meron daw na site. Grabe, no? Hoy! Huwag kayong kumeme. Ang daming gumagawa ng mga ganyan. Yung iba yung pangalan ng lalaki, pero yung pala ibang babae. O kaya pangalan ng gano'n. Ano nga ulit yung pangalan kanina? Foreman something. Basta foreman. Syempre hindi maghihinala kasi yung foreman pala eh. Kasi foreman. Foreman, yung palang tawag niya, doon palang sa tawag niyang foreman, foreplay na pala yun. Kaya naman pala foreman. Grabe. Buti pumayag si Emma. Alam mo, pupunta mo si foreman, pero ang trabaho pala nitong si Francis, hindi naman siya contractor. Hindi naman siya engineer. Hindi naman pala engineer. Cook pala siya, cook. Bakit may foreman sa usapan? The joke lang. Meron siyang may mga foreman. Ang daming red flag ni Jonathan. Doon pa lang sa gaslighting. Jonathan? Si Francis. Si Francis. Doon pa lang sa gaslighting part na ginawa niya kay Loisa nung nakikipag-break siya. Alam mo, ang daming ganun Ang daming ganun style na isisisi sa'yo kung bakit nakikipag-break. Pero ang totoo pala, alam mo yon, meron nang preoccupied na sa ibang babae o kaya sa ibang tao. And super red flag kay Francis. Sige, pwede natin pag-usapan yan in passing, Bea. Pero nga kasi,
Alam mo, to be fair with to be fair with Francis, bago siya napunta doon sa point ng relationship nila na kinailangan niya ng i-gaslight o ano nga ba sa Tagalog yung gaslight, kumbaga you put the blame kay Loisa, ipapasa mo. Okay, ipapasa mo yung mga kaya ako ganito kasi ganyan ka. 'Di ba? It is because sa mga efforts niya. Ako hindi naman ako naniniwala na dahil lang dun sa pinasalamatan mo ang lahat sa success na nararamdaman mo at ako nakalimutan mo. Of course not. Alam ko hindi yun. Pero feeling ko marami na rin kasi mga instances na hindi na-recognize, 'di ba? Hindi na-appreciate yung presence o yung support na ibinibigay nitong si Francis kay Loisa at nakakapagod din naman yun. 'Di ba? Mga tao lang tayo eh. Yes, mahal na mahal natin, susuporta natin all the way. At akala natin sinasabi natin, Bea, no? Mahal na mahal kita na walang no holds barred lahat. Pero kapag kaganyan, nagpapasalamat na, napasalamatan pati yung magtataho na hindi niya alam yung pangalan pero ikaw nakalimutan. Ang pangit nun. Ang pangit lang nun sa ganung parte. Pangit pa rin siya sa feeling. It makes us human. 'Di ba? At natural yan sa mga tao na magtampo. Pero kung isang beses lang nangyari, well, that's fine. Pero kung halos lahat na lang ng pangyayari, lagi ka na i-etcha pera, medyo hindi rin. Kaya siguro doon nag-umpisa yun, Bea. Pero kahit wag na natin palalimin pa yung conversation na ito, okay lang naman. Balik tayo kay Foreman. Hindi, mga kamarkada, ang dami naming gustong i-chika ni Popoy. Pero personally, I wanna finish the entire duology before I give my full-blown take, ika nga. Kasi baka mamaya, meron pang mga redeeming mangyayari tomorrow or pwedeng wala. So, pwede na nating itoto lahat. Pero I wanna wait until tomorrow. Kaya nga, kayo, na mga present ngayon, make sure na present kayo bukas. Okay? Para alam mo yon na full experience nyo yung pangyayari dito sa tatlong tao na to. And yung mga wala naman, pakisabihan, magpo-post kami mamaya. Yung mga wala po today, mag-review po bago matulog mamayang gabi. Para bukas, pag present kayo, makakasabay kayo sa klase. Okay? At maiintindihan niyo po ang nangyayari sa ating storya. Kasi minsan lang naman natin ma-experience to, gawin to, yung ganito na meron tayong a very short series, diba? Kaya namnamin niyo po ang experience na to. Dahil, in fairness kay Francis, hindi madaling, alam mo yon, aminin lahat ng... Oo, kasi marami sa... parang less than 50% nitong sinabi ni Francis sa atin. Para nung una lang, parang, uy, bait ni Francis. Pero nung mga sumunod na eksena na, ang sama nito. Di ba? Bad trip tong taon to, di ba? Parang mahirap aminin yan para sa sarili natin. Pero hindi rin naman natin matatawaran yung sabi nga ni Francis, maraming salamat, hindi maganda yung mga nagawa ko, but somehow I felt a sense of relief habang inaamin ko yung mga ginawa ko. Kaya doon pa lang ay maraming salamat pa rin sa iyo, Francis, for sharing your story sa amin. Bukas, sa antabayanan namin. At ito pa matindi, ipinag-imbita pa ni Francis. Yung karugtong nitong kwento tomorrow na si Jonathan naman yung bahala sa storya. Ang kanyang pinsan na kasintahan na ng dati niyang kasintahan na naging na pinorman niya, na sinaklolohan niya, animo, nakala mong forma na nangangailangan ng tulog, pero siya, si Francis, yung pinahiga. Sabi, Francis, bed, now. Ito mo, hindi na nga nakumpleto yung sentence. Ibig sabihin, excited na. Francis, bed, now. Pasok! I'm pretty sure ang dami na nakagawa nun, Popoy. Tumawag, iba pangalan. Tapos, kunwari, emergency, trabaho. Iba pala yung trinabaho. At least may trabaho.
ano ako tinatrabaho. Charot. Ay, anyway, bukas po. Architect. Oo, salamat Norton Valerio. Architect nga kasi itong si Francis. Oo, architect. Oo. Anyway, pasalamatan muna natin po yung mga nagsipaganap for today. For today. For today lang naman. Siyempre, baka, hindi ko alam. For tomorrow, sila din ba? Si Francis, Dan Capuchon, maraming salamat. Loisa, Jamie Rubio, maraming salamat. Emma, kawawa ka naman, guys. Hindi ba sila? At si Jonathan, my God, I'm so excited to hear your story tomorrow. Jag Kamat, ayan. Si Tita, kanina, si Jackie G, yan. At si Chipaps pala yung waiter kanina. Sabi ko, sino ba poging waiter na to? Yung pala si Chipaps. Okay, at si Makoy naman yung isa pa. Ako po, ang na-stress, di ba? Na-stress po? Yan. Thank you. Hindi pa ho tapos ang ating kwento. Yan po ang katotohanan niyan. Kaya wala pa tayong masyadong pinag-uusapan sa ngayon. Pero bukas, di ba, agahan ang inyong pagtutok dito sa amin sa Dear MOR. Gawin yung 12:30. Agahan. Ayan, okay. Sige. Maraming salamat sa lahat ng mga tumutok. It's 3:04 na mga kapamilya. Nakasama nyo nga po ang inyong mga lingkod. Ako po si DJ Popoy. That's my Guapopoy. At ako naman po, si Gorgeous V. Bells. At ang lagi namin paalaala, you stay safe, stay healthy, at kahit anong mangyari mga ka-family, you stay in love. At huwag mawawala tomorrow para sa karugtong ng ating kwento for you to be able to stay happy. Kasi hindi ako sure kung happy nga, no? Pagka nalaman nyo na rin yung kwento. Basta bukas magkakaalaman tayo. Yun lang. Oo, di ko rin sure. Okay, bye.